Apat na powerful judges ng bagong season ng Pilipinas Got Talent, bago pa man sila ipakilala sa publiko noong Biyernes ng gabi. Siyempre, masaya ang fans ni Catherine Bernardo dahil finally after 3 years ay muling mapapanood ang idol nila sa isang TV show. Happy nga sila at makakasama ni Catherine sina Donnie Pangilinan, na napapabalitang next leading man niya, Eugene Domingo, na best friend ng co-star niya sa A Very Good Girl, at close friend niyang si Dolly De Leon, at syempre si Boss Freddie M. Garcia. Pero ang nakakaloka nga ay binabash din ng Pete dahil hindi bet ng iba si Kath bilang isa sa judges. Mas bet pa rin daw nila sina Angel Locsin at Vice Ganda kesa kina Kath at Huge. Hindi naman papahintulutan ng milyon-milyong fans ng Asia's phenomenal superstar na matahin na lang si Catherine at akusahang walang key sa pagja-judge, no? Para sa supporters ni Kath, good choice ang pagkuha kay Kath sa Pete dahil matalino ito at magaling umarte. Hinalintulad din siya sa mga naunang judges gaya nina Chris Aquino at Angel na kahit hindi singer or dancer ay magaling kumilatis ng talento ng isang tao. Actually, matagal-tagal kung nakasama si Kath kaya alam kong may ibubuga siya sa pagbibigay ng pointers or advice sa mga kalahok. FYI lang, ha? Baka hindi alam ng mga bashers na may dalawang multi-awarded album si Kath, una yung self-titled album niyang Catherine, na nirelease noong 2014 at pangalawa ay yung Christmas Love Duets, album niya with Daniel Padilla. Bukod dyan, bago pa man sumikat ay sumabak na sa napakaraming go-see or audition si Kath para lang makakuha ng isang proyekto tulad ng TV commercial, teleserye, pelikula, at maging regular sa Going, Bulilit. Parang araw siyang dumadaan sa butas ng karayom dahil wala siyang backer noon sa mga audition niya. So tigilan na ang pambabash kay Kath. Samantala, may nang-iintriga rin, paano raw kung may mag-audition sa Pete, at gayahin ang pagkanta ng ex-boyfriend niyang si Daniel. Ay ex kaya agad ito ni Kath o bibigyan ng golden buzzer.